Okay, so good day. Ito naman yung ating mga topics sa Term 1, Grade 10. Okay, Review, Science 10. So, tingnan natin yung mga topics. Okay, kanina yung dinidiscuss ko, Grade 7, Grade 8, Grade 9. Yung kanilang mga topics hindi nabago sa matatag alignment. Okay, hindi sila nabago talaga as in kung ano yung diniscuss or kung ano yung pattern sa curriculum guide ng 7, 8, and 9, Science 7, 8, and 9, yun yung arrangement ng learning competencies. Walang nababago or kung may nabago or may mga nabawas lang, ganun. Pero hindi nabago yung arrangement. Kumbaga yung flow ng topics, yun pa din. Pero pagdating dito sa grade 10, grabe ako'y kumbaga ano 'to, na-shock ako. Bakit? Kasi gumagawa na ako talaga ng PowerPoint dito sa grade 10. Pero pagtingin ko, hindi pala yun yung nasa budget of work. Kasi ang ginagawa kong pattern or guide, okay, sa paggagawa ng PowerPoint is yung ating lesson exemplar. Okay, sa ating matatag alignment, ang Science 10, yung lesson exemplar niya from week 1 to 8, quarter 1, which is dapat supposedly term 1, di ba? Okay, yung nasa quarter 1 ng grade 10 is Earth Earth Science, yung nasa matatag alignment. Okay, nasa lesson exemplar. So gumagawa na ako ng PowerPoint ng Earth Science sa grade 10. Okay, na dapat ang term mo nila is Earth Science and Physics, yung two topics, last two topics. Okay, from week 1 to 8 sample is Earth Science and yung week 9 to 11 is Physics. Yun dapat, yung nasa matatag alignment. Pero hindi. Dito sa ating new budget of work, though nakamatatag na to, ini-rearrange nila. So, ang iniisip ko, siguro kaya ni-rearrange nila, okay, yung topics ng grade 10 ngayon, kasi sinabay nila yung implementation ng matatag 10 ngayon, di ba? Which is supposedly dapat next year pa to. So, siguro kasi nga yung papasok or incoming J10 nating mga bata is galing old curriculum. So, kaya siguro nila na-rearrange is para naman yung mga batang 'to is makasunod. Kasi kung ang susundin natin is yung sa matatag alignment talaga, hindi nila mage-gets yung ibang topics. Kasi yung ibang topics dapat nasimula na sa grade 9 matatag. Okay, so siguro yun na lang siguro yung aking iniisip kaya siguro nabago. Kaya ngayon ang ating grade 10 term 1, based on the budget of work is mixed of chemistry and biology. Similar po siya sa pattern ng grade 7, term 1. 'Di ba term 1? Ang term 1 ng grade 7 is chemistry and biology. Ang grade 8, ang term 1 is biology and chemistry. Ang grade 9, ang term 1 is physics and earth science. Which is dapat ang grade 10 is Earth Science and Physics. So, ngayon, parehas ng subject ang grade 7 at grade 10 ngayon sa term 1 sa bagong 3-term based on the budget of work. Hindi ko alam kung mababago pa yan, pero as of now, nung chinek ko yung sa budget of work, ang term 1 ng grade 10 is yun, chemistry and biology. Okay, so kaya ako yung na ano, so yung ating term 1, kung maghahanap kayo ng LE sa term 1 ng chemistry ng grade 10, ang hahanapin yung LE ngayon is yung quarter 3. Kasi yun yun. And then yung quarter 4. So, para mahanap ninyo. Pero parang ang pag ginamit nating reference yun, magugulo kayo. Medyo magulo. Talaga, hanapin nyo pa. Okay. At merong mga learning competencies din sa grade 10 na walang lesson exemplar. Sige, simulan natin. Like for example, ito. Okay, so week 1, ang una nilang i-discuss dito sa grade 10 is yung indicators of chemical reactions, color change, gas formation, precipitate formation, odor change, and temperature change. Nagawan ko na to ng PowerPoint actually, meron na. Okay, tapos ko na yung gawa ng PowerPoint. Pero sa paggagawa ko ng PowerPoint sa week number 1, wala akong ginamit na lesson exemplar kasi wala akong makita. Walang ano siya, wala siyang lesson exemplar. Kumbaga parang nadagdag siya. Okay, so ayun, self-made po tayo. Pero yung LC or the learning competency, yan pa din yung gagawa natin ng topics at learning objectives. Ito pa rin ba dapat yung dapat ma-met or ma-grasp ng bata after the discussion?
Okay, pagdating natin sa week number 2, ito yung week 1 sa quarter 3. Okay, ng matatag alignment sa grade 10. Kung mahahanap niyo yung mga LE nito. Okay, kung mada-download niyo pa. Pero pwede rin naman tayong gumawa kasi nga, sabi ko nga, pwede tayong gumawa ng improvised. Okay, basta as long as kaya nating ma-met or itong LC na 'to yung dapat nandoon, hindi natin babaguhin. Okay, ito yung LC na kailangan. Yung susundin natin is yung nasa curriculum guide or yung nasa budget of work na nanlabas nila. Okay, na arrangement kung paano natin i-discuss yung mga topics. Pagdating sa week 2, acid, bases, and salts. Okay, di ba? Nandun tayo sa week 1, indications or indicators of chemical reactions. Pagdating sa week 2, acid, bases, and salts, kung susundin mo yung nasa LE ng grade 10 dun sa matatag alignment, mawibindang ang mga bata. Kasi nandun pa lang sa review nila, may criss-cross na, may mga, ano na, may mga what they call this, identifications of, what they call this, yung mga chemicals or naming of compounds, mga naming of, ano na, naming of, let's say, NaCl, iba name na nila. Pero hindi, matataas or malalalim yung mga sample ng compounds. So, kawawa sila kung hindi nila naranasan or na-experience yung topic sa grade 9. Kasi di gagaling sila ng old curriculum. Kaya ang mangyayari, ano pa yung best nating gawin dito sa mga topics na to sa G10? Sa G10 lang naman ako medyo nahirapan ng mga topics pero hindi ko alam kung ano yung gagawin ng mga teachers or kung ano yung kanilang remedy or pwedeng gawin dito. So kung yun ang ating hinihingi talaga, edi pwede naman tayong gumawa ng way. Let's say, kung may topic na hindi na-discuss, ay di papayawan natin para magets ng mga bata yung topic na to. Okay, ano? So, week 3 nila, types of chemical reactions. Bago naman. Chemical reactions in the environment, chemical equations, okay, conservation of mass, balancing, nasa ano naman talaga to, G10 dati. Balancing chemical equations, rates of reactions and factors. Ito. Pwede. Okay, factors affecting reaction speed, exothermic and endothermic reactions. Ito, last week na in biology, homeostasis, definition, indicators, temperature, glucose, blood pressure, and ito naman ay okay na dito. Pagdating naman sa week 9 to 11, wala na akong problema. Pero yun nga lang, yung aking problem lang dito sa G10 is yung magiging reference natin. Ano, pwede naman natin gamitin yung LE, pero hindi lahat dito sa competency na to may LE like sinasabi ko, yung week 1 wala. Okay. And then, sinisilip ko yung LE, ay di kung may magandang activities doon is, di ko kunin ko. Okay, pero yung sa mga mag-aabil ng grade 10, sinasabi ko na ng maaga, okay, yung ibang activities is improvise or gawa. Kumbaga, pinalitan ko yung iba na nasa LE kasi kung susundin ko yung nasa LE, di ba mas lalo tayong mawindang, maloka yung mga bata sa pag-intindi. Ano. So anyway, tulungan natin ang mga bata na galing old curriculum, yung transition nila para naman hindi sila mahirapan. Okay, pero kaya naman natin 'to, kaya natin 'to. Kaya natin 'tong ipaintindi sa kanila. Okay, so good luck na lang and then maging creative na lang tayo especially sa paggagawa ng mga assessment, PowerPoint presentations para kahit mahirap yung topic, 'di madaling gets ng mga bata. Kumbaga 'pag mahirap yung topic, 'wag na natin masyadong pahirapan. Padaliin na lang natin. Ano, okay kasi at the end of the day, though hindi naman nila naga-grasp lahat-lahat talaga, oo, pero at least yung basic yung kailangan nilang matutunan is nakuha nila. Okay, so ayan. So week 1, chemical reactions. Week 1 pa din ito kasama acid and bases and salts. 'Di ba ito yung kadugsong nung nasa grade 7. Nandito. Okay, so week 1 to 2, types of chemical reactions. 3 to 5, chemical equations. 6 to 7, rates of reactions. Okay, week 8, biology na to, homeostasis. Week 9 to 11, mechanisms of evolution. Medyo mahaba yan, kaya 3 weeks. Okay, so hopefully sa grade 10, okay, ayan, matapos ko na yung materials nito para masimulan ko yung grade 7 kasi marami nang naghanap. So anyway, thank you so much sa panonood din, sa time ninyo dito. Okay.